Alright, ito yung continuation para sa VLOOKUP with drop down list, no? Ito yung pangalawang video niya. So maglalagay tayo ng drop down list na kung saan hindi na tayo kailangan mag-type ng pangalan, ano. So i-select na lang natin gamit yung drop down list. Naka-drop down siya, no? So paano pa maglagay ng drop down list? So click mo dito kay Mark Thompson, click mo tong data, validation, tapos dapat nasa settings, dito sa validation criteria, i-allow natin any value list, no? Okay, and then okay. No. Source, no? Nakalimutan ko tong source. Click mo to, source, and then click mo ang A dahil nandoon yung name, no? Sa column na iyon, yung column A. And then enter, and then okay, no? So, kung nai-okay mo na yan, kung i-click mo kay Mark Thompson, mapapansin nyo, mayroon na siyang ganito, no? Parang doon sa filter, di ba? Sa ating activity sa filtering. So, once na naka-filter siya, nagkakaroon siya ng parang itong sign na to, itong icon na to, no? Parang imbudo sign, ano? Okay. So, ang gagawin natin dyan ay, ano pong gagawin natin dyan? Click mo siya, and then kung mapapansin nyo, upon clicking itong drop down list icon, mapapansin nyo may mga pangalan na. So ilan bang pangalan yan? So 5. So nandiyan na lahat, no, yung mga names. So kung ang maganda diyan ay pwede mo na lang siyang i-click si Carl Wilson, let's say, no. So mababago lahat. Yung information ni Carl Wilson ay nandiyan na, no. Sino pa ba? Let's say 33 years old si Carl. Si Lauren Williams, salary niya 27,000, which is correct, tama ba? Ito. And then 39 years old si Lauren Williams, no? And then let's say Jason Smith, let's say 15,000 yearly or 1 month, no? And then email niya ay Jason S, number, and then the age is 27. So that is VLOOKUP with drop down list, no? Okay.